Edward Ablaza Masayon. Sir Edward, maaari mo bang ipaalala sa amin, di ba kayo yung bahagi ng 2nd Signal Battalion ni Quiboloy? Opo, Madam Chair. Okay po. Ano po ba yung 2nd Signal Battalion? Para ba yung private army? Actually po, Madam Chair, ang 2nd Signal Battalion is a legit po na galing sa Philippine Army. Noon po, nag-start yung ano ni Quiboloy po, yung private army po. Nung panahon pa po ng Task Force Davao, kasi yung unang batch ng Task Force Davao, yung hindi pa ako nakasali doon, meron pong mga workers na kasama ko, yung pili lang, sila yung mga unang batch talaga. Okay. Task Force Davao is local lang po ng Davao. Yes. Noong 2015 po, mag-jump out po tayo. 2015, na-endorse po yung paaro dito sa Kingdom. Because paaro is gamit na gamit po kasi national na po siya. Ano po yung paaro? Philippine Army Affiliated Reserve Unit. Okay, paaro. Paaro po. Under po ng 11 RCDG, at saka po yung sa ARESCOM po na yung nag-train po is 1105th Community Defense Center ng 11 RCDG. So yung paaro nasa ilalim ng 11 RCDG po. RCDG. Ano po yung RCDG? Reserve, RCDG is Reserve Command po. Ng Philippine Army. Po. At yung paaro nasa ilalim ng 11th RCDG at ng nag-train po is yung sa 1105th Community Defense Center po. Nag-train. Yung under po ng 1105th Opo. Community Defense Group? Group po, group. Community Defense Group. Okay po. Defense Center po. Defense Center. Okay. Bali po yung second Signal Battalion po is po yan, binubuo po yan ng buong Kingdom members o workers po. Wala pong nakasali dyan ng mga tagalabas. Hindi po kagaya ng ibang mga ng paaro sa ibang lugar po, sa ibang tawag nito, sa ibang parte ng regional po na yung exclusive po talaga yung 2nd Signal Battalion under po ng SMNI. Oh, okay. Under ng SMNI, yung Opo. media company. Opo, media company. Pero yung po. media company ng SMNI, merong sa ilalim niya nitong 2nd Signal Battalion. Ito po yung certificate ko po, sinerex ko po. Okay. Basahin ko po yung Yes, talaga. please. And then pakisubmit ng kopya sa aming COMSEC. Sir Ito po Edward. yung namin, yung sa September 7, 2015 to November 21 na training po namin. Okay. Ang po is Philippine Army Affiliate Reserve Unit, PAARO, then Military Orientation Training of the 2nd Metro Davao Signal Battalion, Sunshine Media Network International. Ito po So, yung ito pala ay 2nd Metro Davao Signal Opo, Signal Battalion. Battalion. Yung buong pangalan niya. Opo. Okay. Diyan ba sa 2nd Metro Davao Signal Battalion kinukuha yung tinatawag na Angels of Death? Actually po, meron po tayong diyan po niya kinukuha. Yung ibig kong sabihin, yung Angel of Death po kasi, yung mga nagpumapatay po, yung mga labi na sa mga kasamahan ko, na mga worker na napatay na po. Bali, kung saan po, for example, ako po, pag nakitaan ako ng loyalty, yung talagang gusto kong pakita yung faithfulness ko sa ministry, sa anak ng Diyos, maaari kong gawin yun. So yung pagkaalam nyo sa Angels of Death ay pumapatay sila, pumapatay pati ng workers, pumapatay ng workers para magpakita ng loyalty kay Quiboloy. Yung Angel of Death is nabuo po yun, yung sa mga against sa kanya. Like sa pastoral po, narinig niyo po sa kanyang yung na po ni Lulia, na papatayin yung mga pamilya nila, pag lumabas, pag marami silang alam, tapos lumabas sila, hindi na sila maaaring makalalabas sa ministry, sa poder niya. At saka maraming alam po, yung nakakaalam po sa, lalo sa pastoral, inner circle, yung mga ganun po. At saka mayroon din pong member ng yung sa Angel of Death, yung kasama ko rin po, yung si Simon Tagnipis. Si Simon Tagnipis po kasi, siya yung pumatay kay Jarog. Kay? Jarog po. Jaruk. Opo, Jarog. Sino po si Jaruk? Duming Jarog, hindi ako, dato po yan ng Kausayan.
Kahusayan? Sitio Kausayan ng... Sitio Kahusayan. Opo, yung sa ano ata yan, sakop ata yan ng Manuel Gianga sa Davao City. Sa Davao City, Sitio Kahusayan. Nakasama ko po yan, open secret na po yan sa security department sa amin na siya yung talagang tumira kay Jarog. Ang Security Department, ito rin po yung 2nd Metro Davao Signal Battalion. Opo, under po ng Okay. security department yan ng Kingdom. Kasi more or less 21 department yung nasa loob ng Kingdom. May logistics, ganyan, transportation. Opo, logistics kina Mr. Resita o at Opo. tiging kayo naman sa Security, Sa security department. Okay. Ganun po yung ano namin, set up po dyan sa loob. Okay. At nung nasa loob po kayo nitong 2nd Metro Davao Signal Battalion o yung Security Department, meron ba kayong nasaksihan na inabuso o meron ba kayong nasaksihan na sinaktan? Paano yung ginagawa sa kanila? At bakit sa mga balita, bakit usually sinasaktan yung mga miyembro? Maging ako po, hindi po ako exempted sa punishment. Kasi mari nilang sabihin sa akin na sa Bisaya ba, pabadlong yung matigas yung ulo. Tao rin naman po tayo nagkakamali. Lalo na yung sabihin, bawal mag-cellphone, bawal manood ng sine, bawal maglaro ng computer games. Because I was there, 15 years old pa po ako, since 1999. I started yung nag-socialisit ako, nagtitinda ako ng puto, kakanin. Tsaka po, yung mga palo po na yung mga punishment po na sinasabi ni lalo na po sila ni Ate Gingging yung naranasan niyang fasting na uso po yan dati 99 I was there in Tamayong, kaya po totoo po yung sinabi niya na bawal po talaga silang kausapin, bawal pong tulungan, bigyan ng pagkain kasi madadamay ka. Tsaka yung hindi naman po sila makakain talaga kasi yung mess hall separate, nasa taas yung sila yung mess hall nasa baba. Makikita sila kung kakain. Tama yung sinabi nila, in order for them na mag-survive yung physical nila, inom ka talaga pag pag naliligo ka. Yun ang testimony din ng mga nakaranas din ng fasting na nakausap namin after nun. Sa akin naman po, yung paluan po, 2013, massive po yun. Na pinasuot po kami ng SS, yung orange, yung serpent seed po ang mini. Ano po yung sa preso? Serpent seed. Opo. Naka-orange kami nun. Tanggap naman po namin yung time na yun kasi akala namin yung siya yung anak ng Diyos, yung talagang tanggapin mo yung punishment mo. Alam niyo po yung parang ang turing sa amin na yung trapo, mas may karapatan pa yung trapo kaysa sa amin. Hindi kami, kahit bata, bawal kaming kausapin, bawal kaming magingay. Yung na isang beses nga, tumawa kami, pinapalo kami ulit. Tawa lang po kasi mabigat kaya yung mag-ano ka ng bato. From gising kami ng 4 a.m., preparation para devotional 5 a.m. Tuloy-tuloy na yan, work job, kain, tanghalian, kain lang, 1 oras lang yung pahinga. Hanggang alas 10 ng gabi yung ano namin, trabaho, puro Mas overtime. matagal pa sa pagkakaroling kina atiging na 14 hours. Kayo, 4 a.m. hanggang 10 p.m. Opo, hindi pa po kasali yung devotional. 18 hours, may devotional pa. Bago matulog po, yung mga 11 na po kami makatulog, 11 or 12, ganyan. Ay, wow. Okay, so 16 hours, pwedeng umabot ang isang araw. Opo. Okay, yung mga pagpatay nung 2nd Metro Davao Signal Battalion o yung Security Department, si Kibuloy ba ang nag-order ng pagpatay sa mga dating KOJC members? Opo.